Iba po mag-worship ang mga Israelita sa mga Egyptians. Ang kultura po ng mga Egyptians ay iba at ang kultura na mag-worship ang mga Israelita ay iba. At kung tayo po ay sa Panginoon Jesucristo na, tayo po ay mga spiritual Israelites. Amen. Amen? Tayo po ay spiritual Israelites, so therefore, tayo po ay kabilang sa bayan ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba tayo roon? Amen. Darating ang panahon, matutubusin po ng Diyos ang bayan ng Israel at kasama po tayo. Amen po ba? Palapakan po natin ang mga kapagaling ng Diyos sa buhay. At excited na po ba tayo? Amen. Na tubusin ang bansang Israel, kasama po tayo? Amen. Po, kasi dito sa lupa, maraming kabigatian, no? Dito sa lupa, lagi kang umiiyak. Dito sa lupa, nalulungkot ka. Dito sa lupa, nabibigo ka. Amen? Dito sa lupa, di ka payapa. Amen? Ngunit pagdating sa kalangitan, kasi kapiling po namin ang ating amang Diyos na buhay, papahiran na po niya ang ating mga luha. At bibigyan na po niya tayo ng kapahingahan. At malapit na po yun. Amen? Hindi na po sensitive ang maraming Kristiyano, pero malapit na po, bumaba ang Panginoon. We are redeeming the time. Jesus is coming down any moment. Marami na po nag-prophecy. Alam niyo, 83%, hindi ako nagkamali, ang prophecy sa Biblia ay 100%. So, 83% na po ang naganap. So, 13% na lang ang hindi po nagaganap. So, ibig sabihin po, pag naganap na po yung lahat, at malapit na po, ma-fulfill ang lahat, Jesus will come down. Amen? Ngayon ay kinukumpuni po ni Jesus ang ating mga kanyang-kanyang tahanan. Amen po ba? Sa John 14, nagsabi niya, siya ay pupunta sa Ama at ipaghahanda po niya tayo ng matitirhan. So ngayon ay busy po si Jesus para i-prepare ang ating pong matutuluyan sa langit. Amen po ba? Excited po ba tayo? Amen? Saan tayo titira pagkatapos nating mamatay? Siyempre, meron tayo lilipatan. Amen po ba? We will just leave this body. Para po natin dito sa buhay. Alam niyo po ba? Kaya ang tao po na mamatay, lilipat ng tuluyan ng tahanan. Amen? Kasi po, we are just all travelers in this world. Kaya huwag po natin ilagay ang ating puso, ang ating pong kaisipan sa mga bagay na nasa mundo. Kasi po kahit mapunta po sa ating lahat yan, matutupad lahat po nating pangarap, na to the point, hindi po natin na pag-igi, na pagbuti ang ating paglilingkod, pagsunod, pagsamba sa Diyos, wala rin pong kabuluhan ng mga yan. Amen po ba? So dapat po ang ating pong pagbutihan ay ang pong makalangit na mga bagay. Amen? Amen. Ang ating pagkaabalahan, ang ating focus ay sa mga spiritual na bagay para tayo po ay ready po sa paglipat natin sa ating permanent, eternal home. Yung mga sementeryo na sinasabi nila, eternal garden, eternal home, hindi po yan. Amen? Ang nandoon, mga buto na lang po inuukod. Amen po ba? Kasi kailangan pong ilibing ang tao dahil namamako po ang tao Amen po ba? Ang ating katawan lupa, 6 feet below the ground, kasi nangangamoy ito. Pero, hindi po na, sa bagay, yun po ang tawag ng mundo kasi hindi pa po nila nalalaman ang katotohanan. So, pwedeng tawagin eternal garden, eternal homes.
Pero, hindi po yun ang ating eternal home. Amen po ba? Ang eternal home natin ay ang heaven. Amen? Kaya yun po ang ating paghahandaan. Kailangan ng ating mga pastor, ready na ba? Ready na ating pastor? Huwag nyo ikalat-kalat yung pastor nyo, ha? Kasi mawawala yan. Amen? Praise the Lord. Ang ating pastor sa langit ay si Jesus. Amen? Sapagkat sa John 14:16 sinabi niya, di ba? I am the way, the truth, and the life. So siya po yung ating way. Okay? Wala daw kung makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Amen? Kaya, ingatan po natin si Jesus sa ating buhay, na huwag pong mapighati. Amen? Maging ang Holy Spirit, huwag pong malungkot. Amen po ba? Kagaya po ng lagi niyong ini-encourage sa John 15, na manatili kayo sa akin at manatili kayo sa aking salita at ako'y mananatili sa inyo. Amen? Dapat mananatili tayo. Hindi say mananatili, remain in me, lagi kang na kay Jesus. Yan po ang laging sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga anak kung siya po'y nabubuhay pa. Siya po'y nagmi-ministry 3.5 years. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Amen? Mananatili lang po si Jesus sa atin kung nanatili tayo sa Kanya. Amen? Kapag hindi tayo mananatili kay Jesus, hindi rin po siya mananatili sa atin. Amen po ba? Ganun lang po. Ganun lang po ang sistema ng buhay. Na kapag manatili ka sa Diyos, mananatili din siya. Ano naman, nasa kasalanan ka matutuwa pa rin ang Diyos sa iyo. Amen? Ikaw nga, nagkakasala yung anak mo nagkamali lang Amen? Nangit-ngit ka na, pinapalo mo na kasi nilalabag ka niya. Amen po ba? Halmas mo ng ating tatay sa langit. Amen? So, ganun po So, church, ang ating paghandaan, gaya po na sinasabi ng Colossians 3, na sa isip natin palagi ang mga bagay na makalangit. Amen? Palabitin mo ang katabi mo, ano bang mga nasa isip mo ngayon? Ano bang mga nasa isip mo ngayon? Siyempre, estudyante, paano makapagtapos? Amen? Paano ako magiging successful na teacher, engineer, doctor, pharmacist, medtech? Amen po ba? Amen po ba? Yun po ang mga pangarap ng estudyante. Yung mga negosyante naman, paano ako magtagumpay, paano ako kukuha ng magandang puhunan. Amen po ba? Hindi po masama naman po mga yan. Amen? Hindi po masama. Siyempre, yung mga tatay, ang mga parents, walang pangarap yan, makapagtapos sa mga anak. Amen po ba? Wala po masama roon. Kung gusto po natin matupad lahat yan, manatili po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Para meron po tayong katuwang sa buhay. Amen? Naniniwala po ba tayo na habang tayo nangangarap, nag-aaral, nag-negosyo, nagtatrabaho, ang katuwang po natin sa buhay ay si Jesus para tayo magtagumpay? Amen? Kaya habang nag-aaral ka, kaya habang nag-aaral ka, nag-negosyo ka, nagtatrabaho ka, nangangarap ka, kailangan huwag ka humiwalay kay Jesus. Manatili ka kay Jesus kasi siya po ang tanging katuwang mo upang magtagumpay ka. Amen po ba? Maging sa tuksod kasalanan, magtatagumpay ka riyan. Magtatagumpay ka sa lahat ng problema, pagsubok, kalungkutan. Amen po ba? Kabiguan at anumang pinagdaanan mo, magtatagumpay ka kasi ang katuwang mo sa buhay ay si Jesus. May isang nagilang kamalian. So praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Diyos pagkakailan sa lahat. Praise God. So, proceed po tayo sa ating pag-aaral. So, sa John 8, John 8:12, okay, ang sabi po ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Kailangan specify po natin salitang never.
Kasi ayaw natin doon sa darkness. Amen? Sino gusto sa darkness? Yung walang ilaw. Gusto mo doon? Baka hindi nakaran natin pag walang ilaw. Pwede po may hole dyan. Meron pong butas, meron bato, meron pong slope, meron pong humps. Pag madilim, hindi natin alam. So, pwede kang patisod. Amen po ba? So, kaya, ang sabi naman po ni Jesus Christ, na kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya, sa Tagalog, ang sabi po, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Okay? So, atin na po napagbigyan ng meaning yung darkness from the root word dark. Amen? So, ano ibig sabihin ng dark? Nakakaranas ka ng depression, anxiety, amen po ba? Nakaranas ka ng dark thoughts, evil, dark deeds, angry, dark moods. Meron pa lang mga dark moods. Meron ba mga light moods? Okay, may dark moods, ignorant, unenlightened, lack of knowledge, lacking information, kahirapan, kahapisan, kasamaan, kawalan, kapigatian, kabigatan, kaguluhan, kamalasan, pag-alala, takot, pangamba, kamalisan, kaguluhan. At kapag ikaw daw po ay na kay Kristo, ginawa mo siyang ilaw, you will never walk doon po sa mga binabanggit ko. Totoo ba yun, Pastora? Diba, sabi ko sa inyo palagi, oo, natatakot tayo, pero dapat minuto lang. Minsan, seconds nga lang, diba? Opo, nangangamba tayo. Amen? Nalilito tayo, nahirapan tayo, nawalan tayo. Amen, nade-depress, nalulungkot. Tayo po ay merong anxiety, meron po tayong mga dark moods. Amen? Meron po tayong kulang po tayo ng knowledge, information, nahihirapan tayo. Pero, pag na kay Kristo ka, syempre, ang promise ni Jesus Christ, ang pangako niya, you will never walk in darkness. Amen. Amen po ba? Naunawan po ba natin, church? Amen. So, kasi po, ang ilaw na si Jesus ay lumiliwanag po sa lahat ng tao. Lumiliwanag siya sa kadiliman ng buhay ng tao. Lumiliwanag siya during na nakakaranas ka, amen, nakaka-experience ka ng mga darkness ng buhay mo. Yung mga binabanggit ko kanina, pag nararanasan po natin sa buhay yun, si Jesus lang ang pwede magliwanag sa iyo. Si Jesus lang po ang pwede magbigay ng solusyon. Amen po ba? Opo, may tao mga mahal sa buhay makakatulong sa atin. Pero, kulang ang kanilang tulong. Kulang ang kanilang support. Kulang po. Kasi po ang tanging nangangako na you will never walk in darkness ay si Jesus lang. Ano ang magagawa ng tao na perfect? Walang perfect na tao. Amen po ba? Amen. Kapag tinulungan ka nga isa, dalawa, tatlo, paghingi ka pa rin, wala na. Napagsasawa na yan, hindi ka natutulungan. Pero si Jesus, sa lahat ng panahon, pag dumadanas ka ng darkness in life, He is our light in life. Amen po ba? Amen. At tuwing nakakaranas ka ng darkness in life, si Jesus po ang ilaw ng iyong buhay, John 1:5, na hindi kayang gapiin ng kadiliman. Amen. Amen po, church? Na kapag ikaw ay na kay Jesus, makakaranas ka man ng problema, mga pagsubok, makakaranas ka man ng tukso,
Sa Jeremiah 33 verse 3, if you call unto me, I will answer you. I will answer thee. Amen? At ipapahayag ko ang mga kagilagilas, mga bagay na hindi mo pa naunawaan. Amen po ba? Yan po ang sabi ni Jesus Christ. Amen? Kaya kung mananalangin ka, tutugunin ka ng Diyos. Amen. Kaya kung may problema ka, umiyak ka kay Lord. Ang gusto ni Lord, umiyak ka sa Kanya. Eh, saan tayo umiyak? Wala akong Christ. Depresa po ngayon. Saan ka tumatakbo? Doon sa friends mo? Doon sa inaasahan mo? Doon sa gusto mong takbuhan na tao? Amen? Ang gusto kasi ni Jesus, ng amang sumasalangit, sa Jeremiah 33 verse 3, na kapag may bigat ka, call unto me, at tutugunin ka niya. At pagkatapos mo siyang ibinigay, yung mga problema mo sa pamamagitan ng panalangin, magsaya ka na. Pumayapa ka na. Amen? Pumayapa ka na. Kapag nag-pray ka na sa Diyos, pagkatapos mo ibinigay sa Diyos ang problema mo, magsaya ka na, pumayapa ka na. Bakit? Kasi tutugunin ka ng Diyos. Amen? Amen. Hindi po yung pagkatapos mo mag-pray, nag-alala ka, nangangamba ka, malabo kang sagutin ng Diyos kasi hindi po tayo nagtitiwala sa Diyos na kaya-kaya niya tayong sagutin. Amen. Alam ng Diyos na sa darkness ka. Amen. Every day may darkness tayo. Amen po ba naranasan sa buhay? Amen. Amen. Every day nakakaranas tayo na nalulungkot tayo, nabibigo, nawawala, nahihirapan, nalulungkot, nangangamba. Pag Kristyano, minute lang yan. Amen po ba? Tapos, in that minute, dapat nagpe-pray ka na. Pagkatapos mo mag-pray, praise the Lord! Hallelujah! Amen. Salamat, Panginoon! Nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan na ngayon pa lamang tinugon mo na ang aking kahilingan. Amen. Amen? Eh, paano ka lalakad na mabigat ang buhay mo? Eh, yung lahat ng darkness mo ay ibinigay mo sa Panginoon, lahat ng bigat mo, binigay mo sa Panginoon. Paano ka hindi sasaya? Eh, ang bili ng Diyos, call unto me, and I will answer thee. Eh, ang mahirap kasi sa atin, kung saan-saan tayo tumatawag, saan-saan tayo umiiyak. Amen? Eh, wala naman kung masama rin. Pero huwag natin kalimutan, first and foremost, na dapat mas iiyak tayo sa Diyos at 100% mas tutugunin ng Diyos ang ating pag-iyak. Kasi, call unto me and I will answer thee. Ang tungkulin natin ay mag-pray, tumawag sa Diyos. Kalabitin yung katabi mo sa mga problema mo ba, tinatawagan mo na ang Diyos? O kung sinong mga kumari ang nilalapitan mo. Kaya tuloy pag ganyan, eh hindi nakagagalaw si Lord. Bakit? Wala eh. Ang unang mong nilapitan, yung tao. Eh ang sabi sa Isaiah chapter 2 verse 22, ano ba naman daw ang tao? May hangganan ang kanyang hininga. Siya'y alabog lang. Tapos doon ka, lumalapit ang tiniwala. Bakit? Di ba, imbis na lumapit ka unang ugat, hindi mo itaas, lumuhon, mag-pray sa Panginoon. At ang Diyos ang nakikita sa iyong lihim na ginagawa ang siyang gaganti sa iyo. Amen? Again, sinasabi ko, pag pinag-pray mo na, magsaya ka na, umayapa ka na, pagaan mo na yung buhay mo. Amen? Kasi hindi mo naman kaya yun eh. Lahat ng ating problema, hindi po tayo ang naghahanap ng mga solusyon. Pag ikinumit mo yan sa Lord, yung darkness niya, He will lighten you up. Amen po ba? Kaya walang Kristyano, malungkutin,
nabibigatan, nahihirapan. Walang Kristiyanong ganon. Kasi ang Kristiyano nga, marunong siyang tumawag sa Panginoon. Amen! Pagkatapos mo mag-pray, sinabi ko sa iyo, tumawa ka na, ngumiti ka na, kasi excited ka na sa gagawin ni Lord. Amen. Amen! Yan ang gusto ng Panginoon. Na nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi yung pagkatapos mo pray, naku, nagdududa ka, ay malabo ka. I-rescue ni Lord. Alam nyo, pagkatapos natin mag-pray, tapos magduda tayo, mag-confess tayo na negative, magmumurmur tayo, mamumulay pa rin tayo. Alam mo, sinabi mo lang na gano'n, oh Lord, Panginoon naman, ang aking problema, Lord, tulungan mo po ako. Binibigay ko po sa iyo. Tapos, pagkatapos mag-pray, nagdududa, nangangamba, parang sinabi mo, akin na yan lang, Lord, ulit. Yung problema ko yung binigay ko sa iyo, akin na lang ulit yan. Kaya tuloy, nabibigatan ka pa rin. Kasi kinuha mo ulit sa pamamagitan ng doubt and unbelief. Amen! Naraw ba natin? Amen. Gusto kasi ng Panginoong Diyos na masaya ang kanyang mga anak palagi. Nagtitiwala palagi sa Diyos. Amen? Alam niyo kung bakit nahihirapan ang maraming Kristiyan, maraming dala-dala. Habang nagja-jogging, habang nagra-run the race. Amen? We should run the race. Ang dami niyang baggage sa buhay. Ayaw kasi bitawan. At ibigay sa Diyos. Amen? Kaya yung iba na habang naglilingkod, ang bigat. Amen? Nabibigatan. Maraming inintindi, maraming nagkakas ng kanyang pansin. Marami siyang napapansin. Bakit hindi binibigay sa Diyos at hindi niya lang ginagawa ang pinapagawa ng Diyos? Kaya nabibigatan. Amen? Yung anak mo, ibigay mo sa Diyos yun, maglingkod ka lang maayos. Yung asawa mo, ibigay mo lang sa Diyos yun at maglingkod ka lang maayos. Amen? At magkukol unto me ka, and I will answer thee habang ginagampanan mo yan. Amen! Amen. Naman po natin! Amen. First, ikaw na anak ng Diyos, ayaw ng Diyos na bibigatan ka habang lumalakad ka papunta sa Kanya. Ayaw niya na bibigatan ka. Kaya ang gusto niya, ipagkatiwala natin lahat ang ating mga kabalisahan sa Kanya. Ipagkatiwala natin lahat ang ating mga bigat sa Kanya. Pagkatapos ng ipagkatiwala, pasalamatan mo na. Huwag ka nang mag-alala at makikita mo ang hindi mo pa nakikita na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? Kaya gusto ng Diyos na habang naglilingkod tayo, sumasamba, magaan, nakaka-worship tayo, nakapag-pray tayo na maayos, malaya tayo. Kasi nga, bahala ka dyan. Bago naman ako nag-alala dyan, nag-alala ka na. Kasi sino ba may-ari ng kalilo dyan? Di ba po kayo? Diba? Sino ba may-ari ng kalilo na ating mga mahal sa buhay? Di ba ang Diyos? Amen. Mas alam ng Diyos ang gagawin sa kanila kaysa atin. Amen. Amen. Ang gagawin natin, yung pinapagawa ng Diyos sa atin na sumamba, manalangin, maglingkod, doon po tayo lumakad. Amen. Kinabukasan mo, ang Diyos naroon na sa kinabukasan mo. Diba? Hebrews 13 verse 8, I am the same. Jesus is the same today, tomorrow, and forever. Nandun na siya. Nandun na siya sa forever mo, sa future mo. Bakit mo kailangan pangambahan yung kinabukasan mo? Amin po ba? Tingnan nyo, kayo, may mga kursong kayo ngayon kinukuha. Alam niyo yung kursong nyo na yan? Ay, hindi naman magiging trabaho yan eh. Ako nasa medical course. O nasaan ako ngayon? Di ba? Naman yung isang puso masyado yung mga kurso nyo na yan. Kasi someday,
Hindi yan talagang gagawin ninyo. Oh. Ako, forever ba nasa clinic? Pwede siguro maranasan nyo kunting panahon. Pero hindi talaga yan ang ipapagawa ng Diyos sa inyo. Kung mananatili kayo sa Panginoon. Pero kung hindi kayo mananatili sa Panginoon, yung kurso ninyo talagang dyan, hanggang dyan na lang kayo. At yung kurso ninyo, pag namatay tayo, sasama ng din yan. Ang ating pinag-aralan para mga dito sa lupa, pag namatay, magtatapos na rin yan. Amen po ba? Pero pag nag-aral tayo sa makalagit salita ng Diyos, yung salita ng Diyos sa Mark 13:31, ang langit at lupa ay nawawala. Ngunit ang salita ko ay hindi mawawala. Ang salita lang talaga ng Diyos ang hindi mawawala. Nawawala. Kaya alam niyo po ba, sinabi ko na rin ito noon. Kaya pag ikaw na Kristiyano, tao, punong-puno ka ng salita ng Diyos. Ibig sabihin yung salita ay hindi nawawala, hindi ka rin mawawala. Nanawawala ka? Amen. At ang salita ng Diyos, yun po yung magdadala sa atin sa kalangitan. Kaya yung salita ng Diyos na nag-invade sa'yo, nasa iyo, nakuha mo, nakantan mo, yan ang magdadala sa'yo sa kalangitan. Kahit mawawala ka dito sa sanlibutan, sa mundo, hindi ka talaga mawawala. Lilipat ka lang ng tahanan. Amen. Amen! Eh, alam nyo, mga kapatid ko, kailangan pagbutihan natin yung sa Panginoon. Amen? Amen. So, church, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagagapi ng kadiliman. Si Jesus, ang ilaw na lumiliwanag sa kadiliman. Amen? Ibig sabihin, si Jesus, kapag nasa buhay mo, kapag meron kang mga naranasang darkness sa buhay mo, siya ang magliliwanag sa iyo at kahit kailan itong ilaw na ito na magliliwanag sa darkness ng buhay mo, kahit kailan hindi nagagapi ng kadiliman. Amen. Na ibig sabihin ko mga kapatid, na kapag ikaw, anak ng Diyos, nakakaranas ka ng mga pangit sa buhay, darkness ng buhay mo. Kung si Jesus ay kasama mo, hindi nagagapi ng kadiliman, ng darkness, na ibig sabihin ko, pag nakakaranas ka ng darkness in life, hindi ka kahit kailan magagapi ng kalungkutan, ng kabiguan, ng problema, ng pagsubok, ng tuksok, kasalanan, ng takot, pangamba, kabalisan. Hindi ka magagapi kasi yung liwanag na nasa iyo, kahit kailan, hindi nagagapi ng kadiliman. Hello? Amen. Kaya saan tayo? Di ba tayo manatili kay Jesus? Na siya lang po ang hindi nagagapi ng kadiliman? Amen? At si Jesus ay nasa atin, so therefore, walang problema ang pwedeng mag-overcome sa atin. Walang pagsubok, walang kasalanan, walang tukso. Amen po ba? Walang fear, doubt, and unbelief ang pwedeng mag-overcome sa atin. Dahil si Jesus, hindi po siya na-overcome ng darkness. Ganoon po ba natin? Amen. Kaya masarap kang masaya na nasa Panginoon. Amen? Sabi nga ni Sister Leia, magmula nung nag-church daw siya dito, may mga problema, pero gumagaan daw. Amen. Amen? Kasi, nasa kanya ang light. Kaya gumagaan yung darkness ng buhay. Amen po ba? Amen. Tayong lahat, nararanasan po natin yun. Kaya mali ang tao, hindi na nanatili kay Jesus. Ipinagpalit sa mga party, sa mga lakad,
sa mga trabaho, sa mga negosyo, na kahit Sunday, nawawala na. Eh, kalabitin mo katabi mo, ang palad mo. Kasama mo ang ilaw na hindi kahit kailan napupundim. Amen? Laging magliliwanag araw at gabi. Kahit may total eclipse ang buhay, maliwanag pa rin. Kasi si Jesus, hindi nagagabi ang kadiliman. Amen. Amen! Uli ng Diyos sa buhay. Ayan yun. Yung, sino may galanon na may problema ka, tapos gumagaan? Sino gumawa nun? Jesus. Ang Diyos. Yun, oh, Ibig sabihin, kasama mo na ang Diyos. Amen. Amen. Amen po ba? Kaya kahit kailan natin Hallelujah. siya ipagpalit. Pagdating ng Sunday, sa paglilingkod, huwag natin pag tayo inatasan ng Panginoon Diyos, huwag natin siyang ipagpalit. Amen. Amen. Kasi ang tanging Diyos na ito, ang nangangako na you will never, never, never walk in darkness. Gusto natin yan, di ba? Amen? Ayaw natin ng darkness. Amen? Amen. Ayaw natin yung mga pangit na nangyari sa ating buhay. Bagamat nangyayari talaga siya. Amen? Nanunungkot din ako. Amen po ba? Minsan. Pero minuto lang po yan, segundo lang po yan. Amen? Tinutuksugin po ako ng mga pogi. Amen? Tinutuksugin po ng mga pogi. Pero mang mayaman din eh. Doon sa Augustus, di mo si Pastor na. Siguro nakita niya ko nag-blooming. Kaya siya maganda kasi manay sa linig niya. Di ba? Ako may nakita ni Bishop sa dami-dami na doon. Mayaman niya, di ba? Praise the Lord. Muli ng Panginoon Diyos. Ganyan talaga. Pag nagano'n tayo, lagi tayo ubas. Hindi pasas. Di ba? Gaganda tayo. Nag-blooming. Amen po ba? Amen. Kahit kung kinakain natin kasi hindi lang. Amen po ba? Amen. Amen kasi lagi tayo nakangiti, lagi tayo masaya, lagi tayo naka-smiley. Amen po ba? Lagi tayo. Amen! Naunawan po ba natin mga kapatid ko? Praise the Lord. Alam niyo, napakabuti ang Diyos sa buhay ko. Yan ang lagi kong pinag-praise sa Lord. Panginoon, babae lang ako, huwag niyo po ako ngayang magmula. Amen. Amen. Praise the Lord. So, palapakan po natin ang ating buhay. Praise God. So, mga kapatid ko, narinig po natin na kapag si Jesus, I am the light of the world, I am the light of the world, whoever follows me will never walk in darkness. Ang sarap pakinggan na kapag na kay Jesus pala tayo, maranasan man natin na ilang minuto lang ang darkness ang ating buhay, hindi totally tayo nabubuhay sa darkness. Amen? Kasi may Jesus na lumiliwanag sa atin. Isang ilaw, again, na hindi napupundin. Amen. Amen! Ilang watts kaya? Walang watts, unlimited watts. Amen. Ang ilaw ni Jesus. Amen. Amen! Amen. Nanawa po ba natin, church? Palagpakan po natin. Kaya, alam niyo po ba na isang dakilang kamalian kapag ang isang Kristiyano, isang anak ng Diyos, isang tao na dinadala mo siya kay Jesus, pero tumatanggi siya. Tinatanggihan niya si Jesus, tinatanggihan ng liwanag. Siya ng tanging magliliwanag sa'yo pag nakakaranas ka ng kaliliman. Amen? Tatanggihan mo? Yan, ganyan po ang maraming tao. You know what? Nung si Jesus Christ ay inintroduce po siya, nagpatotoo po si John the Baptist sa kanya, nung panahon na yun. Alam niyo ba na si Jesus naman po ay tinanggihan siya ng maraming Hudyo. Ang ilaw ay tinanggihan. Si Jesus ay tinanggihan. Kaya nga po,
sumampalataya ay bigyan po ng karapatang magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Amen. Kasi bakit? Tinanggihan siya ng maraming ng Diyos. Amen? Kaya tuloy, pati mga Gentiles, dahil nanampalataya ang Gentiles, tuloy ang mga Gentiles, binigyan karapatan ngayon na magiging anak ng Diyos. Amen. At tayo po yung mga Gentiles. Lahat ng nasyon na hindi po Hudyo ay considered Gentiles. Kaya ang Filipino ay Gentiles. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, nung tinanggihan ng ilaw, nagbukas ngayon ang kaligtasan. Amen. Subalit ang sino man sumampalataya at tumanggap at sumampalataya ay bibigyan ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Amen. Bakit tayo nagkaroon ng karapatan na sila naman ang anak ng Diyos, bayan ng Diyos? Kasi tinanggap natin si Jesus, yung turo niya, yung utos niya, yung aral niya, tinanggap natin. Amen! At sumampalataya, naniniwala tayo sa Kanya. Nagaling siya sa Amang Diyos. Amen po ba? Kaya tayo ngayon ay kasama na po sa bayan ng Diyos. We are the spiritual Israelites. Amen? Amen. Eh mga kapatid ko, dahil tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay, walang blackout, walang brownout sa ating mga buhay. Amen? Again, minsan may darkness talaga. Pero sabi ko sa inyo, ipanalangin lang. Pagkatapos manalangin, magpasalamat, magsaya. Dahil tutugunin ka na ng Panginoon. Walang blackout, walang blackout. Ibig sabihin, pag nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang ilaw, walang malabo sa iyo. Ibig sabihin, puro liwanag sa iyo. Maliwanag ang tagumpay mo sa buhay. Maliwanag ang kagalingan mo. Hindi malabo. Maliwanag ang tagumpay mo. Maliwanag ang pagtatapos mo ng pag-aaral. Maliwanag. Ano ang paglilingkod, ang tagumpay ng paglilingkod? Maliwanag lahat sa iyo. Walang malabo sa iyo. Hindi malabo ang pagpapala mo. Hindi malabo ang imana. Hindi malabo ang kagalingan mo. Amen. Maliwanag. Amen. Amen. Tingnan mo, kung nagliliwanag yung katabi mo, walang malabo. Yan ang sinasabi ko na wala tayo systematic na aral. Tayo ay nakikinig lang sa revelation ng Lord. At tayo po ay natutuwa sa revelation ng Lord. Amen. Walang malabo sa'yo. Puro maliwanag. Hindi malabo ang tagumpay mo sa buhay. Amen. Hindi malabo yan. Kasi bakit? Araw-araw, gabi-gabi. Mag-total eclipse man yan. Kasama mo ang ilaw na magliliwanag sa'yo during the darkness of your life. Amen. Kapag malungkot ka, nandun si Jesus, ikukomfort ka niya. Amen po ba? Ano? Kapag nabibigatan ka, nandun yung kagaanan niya. Lagi ka lang magbasa ng Biblia para maging yung pangawag ng mga Amen. pangako niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Natutuwa. Pati ako, alam niyo, natutuwa ako sa mga revelation ng Lord. Kapag ako nag-aaral, sabi ko, ang galing, nililis ako kagad. Nililis ako kagad. Ang mga revelation ng ganda nito, Panginoon. Hindi mo na ako. Kasi pag sa amin ka, nagliliwanag ka, ibig sabihin, puro maliwanag sa akin, maliwanag ang aking tagumpay. Amen. Maliwanag ang aking kagalingan at pagpapala. Ang amen po ba? Ang iba Amen. na maliwanag po yan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tagumpay natin sa negosyo, sa pag-aaral, kinabukasan. Amen. Tsak na tsak po yan. Amen po ba? Amen. So, ang sabi po ni Jesus Christ, nung si Lazaro ay namatay, binabato kasi si Jesus Christ sa Judea.
magbabalik tayo. Sabi niya, Panginoon, kailan lang binabalik kayo ah? Kailan lang, tapos babalik na naman kayo doon? Diba? Ang sabi po ni Jesus Christ dito po sa John 11, basahin po natin. Praise God. Ang sabi po niya dito, palapakan po natin ating buhay. Okay, praise God. Ang sabi po rito, sa 9, sumagot si Jesus, hindi ba ang araw ay may 12 oras? Tama yung sinabi ni Jesus kasi tama yung mga, diba? Okay. Tama yung pagka-arrange ng araw at gabi. Amen? Hindi ba ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao ay lumalakad, samantalang araw, ay hindi siya natitisod. Amen? Sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Amen? Amen. Kapag nakikita mo ang ilaw, hindi ka natitisod. At kapag lumalakad ka sa liwanag, hindi ka natitisod. Kasi may liwanag, may ilaw. Amen? Amen. Sa 10. Ngunit ang isang tao lumalakad samantalang gabi. Dark po yan. Ay matitisod siya. Bakit? Sapagkat walang ilaw sa kanya. Mahirap talaga lumakad sa gabi, no? Na walang flashlight, walang ilaw, matitisod siya. Malay mo, may cobra na pa ng kakagat sa'yo. Makakagat ka talaga. Amen? Meron na pala doon hams, meron ng butas doon, mamuhulog ka talaga. Kasi gabi, walang ilaw. Kaya na yung mga kapatid ko, napakahirap talaga lumakad sa buhay na ito, mabubuhay araw at gabi na wala sa ilaw, walang ilaw. Amen? Napakahirap. Kayo kung nasa iwan mong naisip na lumalakad ka na walang Jesus sa buhay. Amen! Amen. Kasi pag walang Jesus sa buhay, lumalakad ka sa gabi, walang ilaw, matitisod ka. Amen! Kaya mga kapatid ko, kailangan sa paglakad natin, may ilaw tayong kasama. Amen. Gabi man yan o araw, may ilaw tayo, wala tayong katitisuran. Amen! Amen. Ganun po kahalaga na may Jesus sa buhay. Amen! Amen. Ano po ba natin? Amen. Ngunit ang isang taong lumalakad sa mata ng gabi ay matitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Huwag tayong mabuhay araw-araw na walang Jesus. Palabitin mo katabi mo, huwag kang mabuhay na walang Jesus araw-araw. Mabuhay. Palabitin mo, titigan mo sa akin. Titig mo na. Tapos, sabihin mo, how are you with Jesus? How are you with Jesus? How are you with the Bible? Maniwala ko ba? Dalangin ko ang aral na ito. Alam nyo? Madaling araw pa lang, nagbabasa na ako. Humihingi na ako ng kapahayagan sa Diyos. Na ang Diyos magpahayag sa akin para maipahayag ko sa ito. Amen. Pero yung pinapahayag ko, galing ko sa Diyos. Amen? Amen. Ang ginagawa ko lang po, sinisikap ko kung malinis ang buhay ko. Amen? Praise the Lord. Ang sabi nito, sa 11, ang mga bagay na ito ay sinasalita niya sa pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, sila sa una sila'y kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. So, ibig sabihin mga kapatid ko, ang sinasabi ko ni Jesus rito, na wag mag-alala ang mga alagad ng Diyos kasi kasama ng mga alagad ang ilaw. Pinapaliwanag ni Jesus Christ ang kahalagahan ng ilaw,
within that 12 hours. Na kapag araw, merong 12 hours sa araw at may ilaw. Amen po ba? Amen. Na ibig sabihin doon, na sinasabi ni Jesus Christ, kasama niyo ako ilaw, huwag kayong mag-alala. Kasi, hindi kayo mababato. Amen po ba? Hindi kayo matitison. Amen po ba? Walang mangyari sa inyong masama. Kasi kasama ninyo ang ilaw. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Huwag tayong mag-alala na mapahamak tayo, mabalasan tayo, madisgrasya, mamatay sa sakit at karamdaman. Amen po ba? Huwag tayong mag-alala. Sapagkat kasama natin si Jesus. Amen. Amen. Kasama natin si Jesus, kaya huwag kang mag-alala. Amen. Praise the Lord. Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Huwag ka mag-alala. Dyan sa inalala mo man, huwag kang mag-alala. Kasi kasama mo ang ilaw. Hindi ka matitison sapagkat kasama mo ang ilaw. Amen po ba? Nakakaranas naman Amen. ng darkness. Pero merong Jesus na magliliwanag sa atin palagi. Amen! Amen. Sayang, wala dito. Alam niyo, dapat every Sunday hindi tayo nawawala sa Panginoon kasi may mga sinasabi ng Lord, may mga kapahayagan ng Lord sa mga preacher. Nasa Sunday mo lang, marinig Amen. sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Eh kapag hindi mo ito nakuha, wala, hindi ka. Amen? Kaya, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawala sa Sunday. Every Sunday nandiyan ka. Ang mas mainam agahan, ano ba? Diba? Amen? Kasi sa pagawitan pa na, Paano mawala? kanina, sa pagawitan, kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, bumabalo ang iyong lakas, sa piling mo'y ako'y ligtas. Amen. Kailan may nilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Eh kung maririnig mo yun sa amin, eh pag napalayo ka na, ay Lord, sorry, nalalayo na pala ako sa'yo. Eh kung narinig mo sa amin, di ba, na kailan may, parang sinasabi mo na ikaw umaawi, mali pa na lang pag nag-aawit ka, kailan may dinalayo. Tapos sabi mo, hindi mo maawit yung iba, ikaw Lord. Nagagaya kayo. Malay. Di ba? Eh kung ikaw, kumakanta ang worship team, kumakanta ka rin. Ay, sorry mo, lumalayo na pala. Ikaw pala ang kaligtasan mo, ikaw pala binabato ka rin pala ako ng lakas. Amen? Amen. Sa piling mo pala ako'y ligtas. At kung wala ako sa piling mo, malayo ako sa iyo. Ako hindi ako ligtas. Kaya huwag mong malaki. Kailan may huwag kang lalayo sa Diyos. Amen. Kalabitin mo ang katabi mo. Kailan may huwag kang lalayo sa Diyos. Oh, ang lalayo ha. Sa Diyos. Manatili ka sa Kanya. At manatili rin siya sa iyo. Kapag lalayo ka sa Kanya, hindi ka nanatili sa Kanya, ano na? Para ka ng ulat na naglalakad, hindi mo natin lalakaran mo. Amen? Ulat na. Ulat na, nalilito na. Wala nang direksyon ng buhay. Bakit? Lumaya eh. Lumaya sa tamang daan. Nag-iba siya ng daan. Amen! Palakpakan mo na. At alam niyo mo ba, huwag niyo mong gayahin yung mga wala na sa tabi niyo ngayon. Ang sabi niya po, kapag kasama daw namin ang ilaw, hindi daw tayo matitison. Amen! Amen. Hindi tayo matitison kapag naglalakad tayo during the daytime. Amen? Pag may liwanag. Kaya, yung mga katabi mo na wala na ngayon, nangyari na rin yan sa dati kong church eh. Nasaan na sila ngayon? Nandun na sila. Nagpabihag na sa job ko. Wala na, matigas ang puso. Wala. Yun talaga ang future ng mga backslider kapag hindi nagapan. Yun ang future ng mga backslider.
patitigasin ni Satanas, wala na silang maramdaman patungkol sa Panginoon, pero na condemnation. Ganon. Pero, yung konting lakas mo, igapak mo yan papunta kay Lord. Amen. Amen? Ang sabi dito, na kapag kasama raw po ang ilaw, kapag daytime, hindi natitiso. Ito po, alam niyo na rin po, may ikwento po ako sa inyo. Ito yung nilood ng Panginoon ngayon. Ang sabi ng babae, Pastor, kahit kailanman, hindi na ako mag-church. Ay, bakit naman? Sister. Eh, kasi sa loob ng church, marami nagsiselfon habang nagtuturo ka. Marami na nagsiselfon. Kailan niyo, church? Kapag meron tayong mga bagong attendee, please, okay, nagsiselfon na rin sa inyo kasi yun kasi sister. Lumapit kay Pastor, kaya dapat hindi tayo nagpapasimple nagpanda sa bar. Eh, di ba may ganyan? Yung isip mo, sasamba, yung isip mo, dahil sa kausap mo, hindi ka sumasamba nun. May idolatry, ginawa mo yung idolatry yung kausap mo. Sabi niya, at saka may natutulog. Kaya pag kayo nasa church, ay huwag matutulog kasi kinatitisuran mo yan ng ano eh. Kinatitisuran yung ating pinag-usapan, ha? Eh, dinala tayo sa kinatitisuran. At saka, maraming pong mga kapatid na doon, staring at me. Nakatitig daw sa kanya. At maraming kapatid na doon na gossiping, nagkukwentuhan habang nagpipreach ka. Hello! Totoo hindi? Yan ang nakikita ng mga bagong attendee. Tapos, pag nagkukwentuhan, lumilingon pa. Ito na yung attendee. Ano ba yung magsismusan ito? Kasi bakit pa ito mapuntahan ko? Dismisan yung lugar. Amen? Kaya ano yung mga bagay na yan, kinatitisuran yan ng mga bago pa ng mga hindi pa manalig sa Diyos. Amen? At putasal tayo sa kinatitisuran. Sabi niya talaga, sige sister, can I ask you something na bago ka gumawa ng final decision mo na hindi ka na mag-church? Sabi niya, sure, ano po yun? Sabi niya, kumuha ka ng isang basong tubig. O, pag ganyan, alam niyo na yan. Diba? Alam niyo na yan. Nire-request lang ito ni Lord doon sa mga hindi alam. Okay? Amen. Sabi niya, o sige po. Tapos, ano gagawin ko? Lumipot ka dito sa church ng 2 times. Liputin mo ang church. Tapos, yung punong-puno na baso ng tubig, kailangan mo lang matatapon dyan. Sabi niya, sige po. Lumibot ka si sister. Alis na yun. Paalis na ka, nag-i-sister na, lumibot siya. Pagkatapos ng lumibot, syempre, sa kanyang paglibot, iningatan talaga niya yung tubig na yung walang mabawas. Sabi niya, I'm done! Proud na proud pa siya. Tapos na po, pastor! Nagawa ko! Sabi niya, walang natapon. Sabi niya, okay. Habang naglalakad ka ba? Walang natapon ng tubig, di ba? Habang naglalakad ka ba? May nakikita kang natutulog? Wala po. May nakikita kang nagsisisa? Wala po. May nakikita kang nagsiselfon? Wala po. Eh, wala ka pala nakikita, no? Opo. Kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Bakit? Gayahin mo ang ginawa mo. Na kung paano walang tubig na natatatapon doon sa dinala mo, lumigit ka ng 2 times. Ang gawin mo, kasi di ba, walang natapon kasi iningatan mo at nagpo-focus ka, di ba? Amen. Mag-focus. Kaya ka na sa church. Ang focus mo ay si Jesus. Amen? Amen. Amen. Kahit may nakikita ka nagsiselfon, natutulog na chichismisan, at tininignan ka, hindi mo yan mapapansin kasi ang focus mo ay na kay Jesus. Amen.
alalahanin mo. Mas nauna sa akin yun, yung nagsusulwin sa akin, wala na siya manghina, dali na. Diba? May ganon. Amen? Yung aming leader noon, wala na ngayon. Kakalat-kalat na kami. Ay, manghina na rin ako. Bago ka manghina, kumuha ka rin ng tubig. Kumuha ka rin ng tubig, lumigid ka rin ng 2 times. Kapag sa inyong paligid at walang natapon, may nakita ka bang leader na nanghina? Wala po. Kristyano nanghina na hindi na sumasamba? Wala po. Alam nyo, yan lang din po ang ginawa ko sa buhay. Amen. Maraming leaders, maraming Kristiyano, maraming... Dahil ang focus ko ay na kay Jesus, wala akong nakikita. Wala akong nakikita. Ang nakikita ko lang si Jesus. Amen. Ang focus ko kasi ay si Jesus. Baliwala sa akin, hindi ako natitisod. Kasi bakit? Ang ilaw, doon ako nakasentro sa ilaw. Amen. Amen! Amen! Amen. Pag magpag-boysin ka sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo, madami mong mga kapaguran sa buhay, ay natitisod ka. Pero kung kay Jesus ka lang mag-focus, hindi ka mag-fall. Amen? Sabi niya, sister, magpatuloy ka sa Panginoon. Mag-focus ka lang kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, come follow me. Amen. Amen. Ang ipa-follow mo si Jesus, hindi yung Kristiyano. Amen? Hindi yung mga nag-church ang ipa-follow mo. Kung titingnan mo sila sa kanilang mga kahinaan pagkukulang, matitisod ka, hindi ka natutuloy. He did not say, follow the Christians. Come follow me. Ako ang i-follow mo, hindi sila. Amen. Alam mo ba ganyan tayo? Magkapagpatuloy tayo sa Panginoon. Wala tayong makikita. Wala makitang problema sa bahay, sa paaralan, sa opisina, sa negosyo, sa trabaho. Kasi ang focus mo na kay Jesus. Wala sa problema. Wala sa kanila. Wala sa tao. Amen po ba? Amen. Amen? Nalaman mo ba natin? Kaya kung ang focus natin ay sa ilaw kay Jesus, hindi ka matitisod. Nalaman po ba tayo, church? Nalaman po ba natin? Amen. Lahat po tayo tumayo sa Panginoon. To be continued. Di pa tayo natatapos dito.